Ay, bagnal daw kanya mga pamilya ngayong araw ay magluluto-lutuan muna tayo. May napanood kasi itong asawa ko sa Facebook at sabi niya nga ay gayahin ko daw. At dahil masunurin tayong asawa, ay ngayong araw ay gagawin ko na nga. Ang gagawin ko pala ay buko pie gamit ang loaf bread. Dahil anli buko naman dito sa amin, ay gawin na natin ang request ng aking labidabs. Diyos! Bago pa nga sila umalis para magtrabaho ay nagpakuha na nga ako ng buko. Kakayurin natin yung laman yan at yung sabaw naman ay kakailanganan natin yan mamaya. First time ko palang gagawin ito mga kafamilya, kaya naman hindi ko pa na-realize nung una na marami pala akong nakuhang laman ng buko. Huli ko na nga nang napagtanto, nasa huli talagang pagsisisi ano. Binuksan kasi ni Papang lahat ng buko, ayan tuloy na parami. Ay, sa kanya talaga sinisi, charing lang. Nilagay ko nga dyan sa frying pan, pinagsama ko yung laman nung buko at saka yung sabaw niya. Papakuluan lang natin yan. Kapag kumulo na ilalagay natin yung asukal, pero yung asukal kanina ay nabawasan na dahil pinapak na ng aking anak. So ayan, kumukulo na nga po ito. So ilalagay na natin yung white sugar. Tutunawin lang natin yan. Hinalo-halo ko nga lang ito hanggang matuno and then isusunod natin yung cornstarch. Itinunaw ko pala ito sa mismong sabaw din ng buko dahil marami nga akong extra. Pandagdag lasa na din ba, Kas J? And then nakalimutan ko pala, dalagyan din pala ito ng pinch of salt. Haluin ulit natin yan at palalamigin. Habang hinihintay nga nating lumamig yung ating ipapalaman, mamaya ay niready ko na rin itong breadcrumbs at itong itlog. If na nga tayo sa aking ginagawa, so kinuha ko na yung loaf bread na pinabili ko nung isang araw. Tatanggalin lang natin yung gilid-gilid niyan at ipa-flatten natin. Dahil wala naman akong rolling pin, so ayan ang ginamit ko. Basta ang mahalaga ay numipis ito at ma-flat natin itong tinapay. Malamig na rin pala yung palaman na ilalagay natin sa tinapay na ating flinat. Nako, parang dibdib ko lang yun ah. Charing. Kung tama yung pagkakatanda ko ay sininungray ata yung napanood ng aking asawa sa paggawa nito. Anak ko, matanda na talaga tayo. Ano, makakalimutin na ba, Kas Jay? At naalala ko yung ginawa niya palang palaman ay sobrang lagkit. Yung sa akin na sobrang ko ata dun sa sabaw ng buko juice. Pero okay lang naman. So ito na nga, nilagay ko siya sa gitna ng tinapay, konti lang dahil masabaw nga ito. And then lalagyan natin ng itlog dun sa gilid-gilid pandikit ba, Kas Jay? Tapos gagamitan natin ng tinidero. At tada, ayan na ang kanyang itsura. Ulit-ulitin lang nga natin yung proseso hanggang maubos ang ating pasensya. Kadi-joke lang, syempre kung para sa mahal natin yan, ay hindi uso ang sukuan. Ay, ang OA, gagawa lang ng merienda. Grabe siya. Pagkatapos pala yung step kanina, ididip natin ito sa itlog at sa breadcrumbs. And then after nyan, ay piprito na natin ito. At dahil madaling maluto yung breadcrumbs, pagkainit ng mantika ay naka-low fire na lang yan, yung parang nag-iinhin ka lang ng rice para hindi masunog yung ating lutuin. Medyo matagal nga itong lutuin dahil dahan-dahan nga ang pagluto nito. Ay, okay lang kahit matagal, ay worth it naman dahil masarap ito. Promise. O diba, hindi pa nga ako tapos sa aking niluluto. Ay, may dumanda nga tayong customer, wala pa siyang damit at bumalik pa nga. Ay, dapat lang papang masarapan ka dyan dahil ikaw ang nag-request. Kundi sasampalin kita ng halik. Charot, oy, ang landi. Sa ilang oras nating paghahanda dito sa meriendang ito, ay ito natapos na nga. Syempre bago ko yan ibigay sa mga kasama kong farmer dito sa bahay dahil may ginagawa nga sila, ay ako muna ang titikim. Though natikman na ito ni Papang kanina pero titikman ko ulit. Ganito nga ang kanya itsura sa malapitan mga kapamilya. O diba nakakatakam, natatakam ka na rin, gayahin mo na rin itong linuto ko. So para sa akin pala, mas masarap siya sa akin kapag hindi na mainit dahil mas na-appreciate mo yung lasa. Syempre kapag mainit, napapasok kasi yung dila, parang di mo na malasahan, ganun. Sabi ni Papang kanina masarap daw, so tanungin din natin itong isang judge ko. Sarap? Sarap ba? Sarap. Grabe, parang hindi nakakasatisfy talaga itsura ng batang ito. Pero nakailang kuha na rin siya dyan. So, ito na nga, binigay ko na nga. Inabot ko na kay Papang ang kanilang merienda. Naghuhugas pala sila ng lemon ngayon. So, hanggang dito na lang ulit mga familya. Sana ay hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa amin. At kung hindi ka pa nakafollow, ay follow mo na rin kami. Salamat na ragsakak nga binuyam dahito. God bless!